Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ay bigyan po natin ng pansin ang tanong po ni Romnick Texon. Ma'am, pwede po bang magtanong, ano po ba ibig sabihin ng pulmonary congestive? Yan ang tanong po ni Romnick. Romnick Texon, ang pulmonary congestion or pulmonary edema, ito yung condition kung saan sobrang pagkolekta ng likido sa mga baga. Ito'y maaaring sanhin ng mga problema sa puso tulad ng pagsisikip ng mga ugat o hindi normal ang pag-andar ng puso. Ang kondisyon na ito ay maaaring magdulot ng kahirapan ng paghinga, pag-ubo, pagkakaroon ng ubo na may plema at ibang mga sintomas na ugnay sa pagkabahala ng baga. Ito isang medical condition na nangangailangan ng agarang pagtugon at pangangalaga mula sa isang professional sa pangkalusugan. Mahalagang kumonsulta ka sa doktor para sa agarang diagnosis at tamang paggamot. Ang pulmonary congestive heart failure, ito ay chronic condition na ang puso mo hindi siya nakakabomba ng sapat na dugo para matugunan ng pangangailangan ng ating katawan. Ito'y magiging dahilan ng pagkolekta ng tubig sa baga at yung dahilan ng hirap kang paghinga. Para maunawaan mo kung ano yung congestive heart failure, imaginein mo meron kang water pump. Itong water pump na to, ito po ay may mga nakakonektang faucet sa loob ng bahay natin. Pag yung nagpa-pump ng tubig ay hindi nagtatrabahong mahusay, ang water pressure ay bababa at hindi makapagpalabas ng sapat na tubig ang faucet para matugunan ang pangangailangan sa loob ng bahay. Ang puso ay tulad ng water pump sa katawan. Responsible ito sa pagbomba ng dugo sa lahat ng sangkap ng ating katawan. Ang puso natin, pagka may diferensya, ang blood pressure mo ibababa at hindi sila makatanggap ng enough oxygen. Pag ang puso mo hindi makapag-pump ng sapat na dugo sa ating baga, magkakaroon po ng tubig sa baga. Ang tawag dito, pulmonary congestion. So, ang simpleng meaning ng pulmonary congestion ay pamumuo o pag-build up ng tubig sa baga. Kaya ang pulmonary congestion, nahirapan ka huminga at ito po ay pwede ring tinatawag nating pulmonary congestive heart failure. Ito'y condition na nga pag ang puso mo hindi makapump ng dugo sa buong katawan, kaya yun, nagkakaroon po ng tubig yung lungs mo. Ang supplement na vitamin C at saka B-complex ay nakakatulong ito sa function ng ating katawan, yung energy metabolism, it booster your energy, cell function, and nervous system. Ayon sa pag-aaral, ang vitamin C super B-complex, ito'y beneficial sa mga merong pulmonary congestive heart failure dahil nag-i-improve yung lung function mo at nare-reduce yung pamamaga ng ating baga. Kaya nga yung pulmonary congestive heart failure, ito'y serious condition. Dapat ito'y i-manage ng tamang medication at lifestyle changes. Importante na work with your doctor para ma-develop yung treatment plan na nababagay para sa iyo. Kaya mag-take ka dapat ng medication prescribed ng doktor mo. Importante ito para ma-manage ang congestive heart failure. Ang congestive heart failure, ito po ay chronic. Ang doktor magpe-prescribe ng tamang gamot para ma-improve yung function ng puso mo at mabawasan yung pag-build up ng tubig sa baga. Kailangan mo rin ng healthy diet, no? At ito po para iwasan mo rin yung mga saturated fat, trans fat, and cholesterol, and sodium. Para ma-minimize mo yung pagbaba ng cholesterol sa katawan, kumain ka ng at least 5 serving ng prutas at gulay sa buong maghapon. Ito'y nakakatulong sa puso mo. Mag-exercise ka regularly like walking, jogging, wag kang mas maganda
walking na lang. Baka mapagod ang puso mo kung tatakbo ka o magja-jogging ka. Yung simple walking exercise, pampalakas ito ng puso at nag-i-improve yung kalusugan mo. Importante na makipag-usap ka muna sa doktor bago ka mag-start ng exercise program. I-maintain mo yung healthy weight mo kasi pag mataba ka, nagbibigay pasanin ito sa puso mo. Ang BP mo dapat controlled kasi nakaka-damage ng puso mo ang pagtaas ng presyon ng iyong dugo. Pag mataas din yung cholesterol level mo, panganib din yan sa puso kasi ito'y nagkukos ng pagbabara sa ugat ng ating puso. Iwasan ang paninigarilyo, nakaka-damage ang puso yan at mga ugat at mahirap sa puso mo na mag-pump ng dugo effectively kapag ikaw ay naninigarilyo. Huwag ka rin mag-iinom ng alak kasi kapag may inom ka ng alak, pwedeng ma-damage ang puso mo. Meron kang sapat na oras ng tulog. Kasi pagka nakakatulog ka, nagpa-function na mabuti yung puso, at saka maiwasan, matutuhan mong ma-manage yung stress mo. Dahil pag may stress ka, nagbibigay pasanin ito sa puso at mahirap i-manage yung congestive heart failure. Kaya kung meron kang congestive heart failure, importante i-monitor mo ang mga changes. Ang simptoma po kasi ng congestive heart failure, pangangapos ng hininga, madali kang mapagod, nagmamalas ang paat at saka bukong-bukong mo't binti mo. Inuubo ka, mabilis at irregular heartbeat mo. Nagkaka-chest pain ka at saka nagsusuka ka. Dapat sundin mo yung mga instruction ng doktor para ma-improve ang quality ng buhay mo, mabuhay ka ng longer and healthier life. Kaya yung po mga congestive heart failure, sanhi ito ng coronary artery disease. Pagka yung mga ugat na nagsasupply ng dugo sa puso mo ay kumipot at nagbara, nare-reduce yung amount ng dugo at oxygen na nakakapasok sa puso mo at nahirapan sa heart na mag-pump ng dugo effectively. Pangalawa, yung cardiomyopathy. Ang cardiomyopathy, ito'y condition na damage yung heart muscle mo. Napakahirap sa puso mo na mag-pump ng dugo effectively. Pangatlo, yung valvular heart disease. Pag ang heart valve mo, yung mga pintuan ng puso, hindi sila nagsasara ng maayos, pwedeng mag-leak ang dugo at bumalik sa puso mo. At napakahirap sa puso mo na mag-pump ng dugo effectively pagka yung mga valvula ng puso ay hindi fit, hindi nagko-close ng effectively. At ganun din, pagka high blood ka, pag mataas lagi ang blood pressure mo, nahihirapan yung muscle ng puso mo. At nagiging dahilan nito ng congestive heart failure. Ang diabetes din, nakaka-damage ang heart muscle at blood vessel. Kaya kapag ikaw ay diabetic, dapat controlled mo yon. Merong congenital heart defect. Pagkapanganak itong congenital heart defect, ito'y pagkapanganak mo, andyan na yan. At ito'y lumalala pag tumatanda ka na. Paalala po sa activated charcoal, ito po ay ginagamit for centuries for medicinal properties. Ito'y gamot sa pagkalason, food poisoning, pang-prevent ng hangover. Ito po'y nakakatulong para ma-relieve yung kabag, diarrhea, at activated charcoal, nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Kung bad breath ka, nare-reduce ang bad breath kasi na-absorb mo yung mga bakterya at toxin sa bibig mo, nagsanhi ng bad breath mo. Available po yan sa Patnubay. Yung atin namang crystal oil, ito yung concentrated plant extract, nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ito ng relaxation. Kaya kung matutulog ka, ipahid mo lang yan sa dibdib mo, sa sentido mo, sa ulo mo, ito'y nakaka-relax. Kaya ngayon, nakaka-reduce ito ng pain at inflammation. Ito po'y maganda sa arthritis as muscular pain at nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo, nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya ang natural remedies po sa shoulder pain, muscular pain, mga rayuma, pahiram mo ng ating crystal oil. Pag napasok ka at nauntog ka, pwede ka mabukulan,
ay pahiram ng crystal oil. May pampakalmanting effect sa digestive system natin, panrelieve ito ng kabag, bloating, stomach cramps, nagre-relieve ito ng pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa katawan mo. Available po ito sa Patnubay. Pwede nating i-deliver ito sa tahanan ninyo. I-chat nyo lang ako. Ipa-deliver ko yan sa inyo. Cash on delivery yan. Ang hospital ng medical management po and treatment ng pulmonary congestive heart failure depende sa severity ng condition mo at underlying causes. Ang mga treatment po dito, yung medication, reseta ng doktor, para ma-improve ang function ng puso mo. Kung meron kang excess water sa katawan, binibigyan ka ng diuretic. Merong tinatawag na oxygen therapy para makahinga ka. O kaya repair, surgery, ma-repair yung puso mo, ma-improve ang blood flow sa heart mo. Pagka meron kang pulmonary congestive heart failure, importante kausapin ng doktor mo para ma-reduce ang panganib nito. Ang omega-3 fatty acid, ito po ay nakaka-reduce ito ng inflammation, nag-i-improve ng kalusugan ng puso, at nare-reduce ang chronic disease sa congestive, pulmonary congestive. Kaya nga kung meron kayong pulmonary congestive heart failure, ang itong omega-3 fatty acid, lower ang risk sa death. Kaya kung kayo po ay marami kayong natututuhan sa ating pong program, pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo lang po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang yung follow, like, and share. Ganon din po sa Real at TikTok. Meron din akong TikTok. Pwede nyo akong subaybayan doon. Kung gusto nyo pong magpa-deliver ng ating mga health products, pakibigay lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. I-chat nyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Cash on delivery ang mga items, and then i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po dadako tayo sa food for thoughts natin, biglang pagwawakas. Psalms 103 verses 2-3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Na siyang nagpapatawad ng lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling sa inyo lahat ng mga sakit. Alam mo, pag nagkasakit tayo, ang ginagawa natin, nagsiset tayo ng appointment sa doktor. Kaya ang gagawin kapag hindi niya matukoy kung ano talaga sakit mo, mag-order siya ng correct diagnosis. Even weeks or months, ganon, ay patuloy kang bumibisita sa doktor mo. Nasa waiting line policy ka. May appointment ka para sa ganon, ay makita ka ng doktor mo kung ano, ikaw ba ay gumagaling sa nireseta niya. Pero best of all, meron tayong great physician. Absolutely, alam niya kung ano nangyayari sa ating katawan. At alam niya kung anong kagalingan natin. Ang sabi nga, ang doktor, that the name is God, be sure na meron tayong daily spiritual check-up, spending time with God. Mag-pray tayo, magbasa tayo ng Bible, meron tayong meditation. Lahat ng ating nararamdaman, emotional, mental, ganon. Ano man ang problem mo, especially spiritually, meron tayong Diyos na nagmamahal. Nagkikare siya sa atin sa lahat ng aspect ng ating buhay. Kaya seek God. Pagka may sakit ka, i-maintain mo yung healthy mo, ma-maintain mo yung happy life sa pagtanggap mo ng energizing boost ng Holy Spirit. Kaya ngayon po, ang ating pong food for thoughts sa gabing ito, our great physician is God. So, every day, magpa-check up ka, mentally, spiritually, physically, through the power of the Holy Spirit, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala ng Diyos ay sumatin, and God bless us.